So I don't know what is the proper action of custom kasi wala na rin naman kasalanan yung tatay pero kasalanan niya, iniwanan niya yung baril niya dun sa bahay na alam ng anak niya. So that is his responsibility there. He has to answer that. Ito, nasa linya po ng ating komunikasyon si Mayor Kaimer Olaso ng Zamboanga City. Mayor, good morning po sa inyo. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Sir Jade. Morning rin po sa mga nanonood at nakikinig po sa SMNI itong araw na po. Good morning po, this is Mayor Kaimer Olaso ng Zamboanga City. Opo, Mayor, kumustahin ko lang yung panahon dyan. Kumusta naman kasi dito sa Luzon talagang malakas po mga pag-uulan. So far sa ngayon, okay naman po. Okay naman yung Zamboanga. Pero Opo. medyo hindi po maganda yung feelings natin dahil sa nangyari po kahapon. Medyo nakakalungkot. Alam niyo naman po, ano nangyari sa Zamboanga City. Yes, sir. Kinalulungkot ko to na sabihin sa inyo bilang mayor ng Zamboanga kasi sabi ko nga, ayoko na may nangyayari na masama in every part or corner of Zamboanga City. Opo. I see to it that everything will be in place and will be secured. But sometimes there are premises that is not under our control na may nangyayari po talaga. And ito na nga, may nangyari. And we're so saddened about this matter. Opo, opo. Ito ho ba ang kauna-unahan na insidente dyan po sa Zamboanga City batay po sa inyong karanasan dyan po, Mayor? Hindi naman po. Nangyari na rin po to dati nung kabataan namin. Meron din na nagkaroon na shooting, no? Pero hindi sa loob ng school, nasa labas po. Ito kasi ngayon, nasa loob ng school talaga eh. So, kaya medyo naikabahala po tayo dito. Kinakabahan tayo, ba't nangyari to? No? Dahil dapat mangyari na pag nangyari to sa isang Jesuit school done by Jesuit priest. And sabi ko nga, nakakalungkot talaga. We cannot blame anyone here, but yung sa atin is nakikiramay tayo sa mga namatay, sa pamilya nila. And sabi ko nga, both are innocent. Si Bendicial na inosente rin siya dahil hindi niya alam ang ginagawa niya eh. Is too minor for that, no? But sabi ko nga, dapat yung mga parents, for those parents or having guns or gun holder parents, dapat sabi ko, we will not introduce guns with our children at a very young age. Hindi pa talaga pwede. No? Yun, ang galing ng bata, ang galing kumasa, may shooting siya may forma pag bumaril. Kaya sabi ko nga dapat ito yung tignan ng pamahalaan natin kung paano itong ayusin para at least malagyan sa magandang posisyon po ang ating bayan at ang ating bansa. Opo, opo. At marami ding nagtataka, Mayor, na yung paaralan na po yan, private pa po yan at papaano po nakapasok yung mga baril dyan sa loob ng paaralan? Well, alam mo po kahit private, alam nyo excuse me, kung gusto mo talaga ipasok, pwede kahit private yan. It doesn't matter whether it is private or public kasi may intention kang gawing masama. Di ba? Opo. Kung nandun yung intention mo, talagang lulusutin mo yan kahit sa anong paraan. There are so many ways, sir. Kahit building pa yun na mataas, kung gusto niya talagang ipasok, pwede niya ipasok. In so many ways, Kaya nga, sabi ko, inimbestiga natin kung paano pa talagang nakalusot, saan dumaan. So, we're investigating on that. Opo. At sa ngayon, wala pang initial assessment, Mayor. Papaano po na ipustit po yung armas po doon? Yun na nga Siyempre kasi inatot yung mga bata sa school, nasa kotse sila. So pagbaba nila ng kotse, may bit sila, may dala sila. Ang tanong ko, bakit yung nagatid sa bata sa school, pagbaba ng kotse ng bata, hindi mo talaga tinignan na medyo unusual yung dala ng bata, di ba?
sana nung nakita mo, ba't parang iba yung dala mo? Ano yan? Di ba? Tipong gano'n kasi kahit ako, inahatid ko yung anak ko sa school. Pagbaba, chinecheck ko kung anong dala ng bag, anong bag ng anak ko. So, dapat may imbestigahan rin yung naghatid sa school. Kasi bakit hindi niya na-check na dala yung bata? Kasi mahaba yung ano eh. Mahaba yung rifle, ano, yun na pocket, yung parang Mm, bag ng rifle, mahaba. Kitang-kita naman kahit nasa loob ng classroom. Eh, mm. kita mo naman talaga. So, sabi ko, paano nangyari yan? Diba? But it is something to do also. Sabi ko nga, we have to investigate the security of the school. Paano nyo na monitor? Kasi alam nyo, security guard lang naman talaga yan sila. Hindi naman yan professional tulad ng mga police or, di ba, police nga. Or even our armed forces, meron nagkakamali rin, di ba? Nobody's perfect, you know. We cannot judge anyone's, ano, sa mga ano na yan. Kaya sabi ko, sir, let us wait and finish the investigation. Then we will know what had happened. Opo. Pero initially din, saan kaya galing yung armas? Sa ama ba? O ano bang initial na... Galing sa ama, sir. Di ba, ano, galing sa ama po yung baril. opo, opo. Galing sa ama. Yung iba, service firearm ng father. And then yung isa ata, ginagamit ng father for his, ano, personal use. So, yun na, galing po sa ama niya. So, yun Nagtatrabaho... ang problema doon. Opo. Pero yung ama ho Kaya ba? kaya nga sinasabi ko po sa inyo, dapat responsible yung father, yung parents. Hindi mo pwede ipakita sa anak mo na may baril ka. Dapat itago mo yan. Hindi natin pwede pagyabang sa anak natin. No, may baril ako, may ganito ako, di ba? Hindi, itago mo yan. Because it's not time for them to hold any firearms or pistol. Bata pa sila. So, Opo. yung ama, sir, sagutin na kita. Yung ama po is a member of the Bureau of Customs, Police siya, Custom Police. So, service firearms niya yung isa po, sir. Mm. At yung father ho ba ay sinuspende? Ano bang aksyon ng ginawa? Sinuspende na ng Bureau of Custom. Ano na siya, kasi alam ko nasa ulo siya ngayon, di ba? Kasi Custom Police. So, hindi naman sinuspindi, pero na-relieve siya sa position niya. So, I don't know what is the proper action of custom kasi wala na rin naman kasalanan yung tatay. Pero kasalanan niya, iniwanan niya yung baril niya dun sa bahay na alam ng anak niya. So, that is his responsibility there. He has to answer that. Opo, opo. Sa paaralan ho ba may mga CCTV footages po nakunan po itong insidente diyan doon sa Meron pagpasok naman, meron naman, sir. sa Meron gate? po at meron din yung mga sa cellphones ng mga bata. Kasi yung pagpasok hindi mo talaga mano sa gate kasi 'di ba nasa kotse yung bata. So hindi mo rin naman makikita talaga. So pagbaba doon nakikita mo kung saan dumaan. Opo. So meron po. Yung naghatid sa bata, But may... we cannot divulge everything over the media, kasi under investigation pa, sir. Opo, opo. Baka Opo. mamaya, 'di ba? Opo. Mayor, may isa pang ano, sa tingin ho ninyo na naka-impluwensya daw yung yung games or social media doon sa bata dahil sa nakita pong video talagang para bang naglalaro lamang, parang naka-live pa. Anong dating po para sa inyo? Ah, Partly meron kasi nangyayari na rin sa 'di ba, sa ibang bansa, sa States, most especially may nangyari na rin gano'n. So mostly sa social media nakikita kaya nga yung mga ibang mga apps or mga games sa States binan din nila. Kaya nga sabi ko sa Sambuanga, sa Pilipinas, no, particularly sa bansa natin, dapat yung mga ganong klaseng games na yung hindi sang-ayon, then yung may attitude sila ng kulto na try to motivate someone and later on they will control your mind and brains then tell you what to do, ganito, ganito. So dapat ganun, ah, pinapadaan talaga sa sa MTRCB for proper inspection. So yung mga pumapasok na ganun sa atin, it should be well controlled by the... Hello? Yes, sir. Go ahead po, Mayor. Hello? Yes, go, Mayor. Go ahead po, Mayor. So yun ang dapat po. Yun ang sinasabi ko. It should be well controlled by the DICT.
Kasi dapat ini-inspect talaga, ayun sa ano natin, even sa social medias natin, we will control. Mahirap pa kapag open po tayo lahat. Although we have privacies, but we cannot leave it open all the time. May mananalo talaga dito. Opo, opo. At yung paaralan sa ngayon, wala hong pasok? Yes, Mayor? Investigation, sir, yes, yung para lang sa ngayon, sir, they are under investigation. Inimbestiga pa po natin. Opo, opo. At kumusta naman po yung mga estudyante? Bago ko lang ipasa kay Party Admar, yung mga estudyanteng nakasaksi po nito, ano pong mga intervention na binigay po? Yes, meron na trauma. They were traumatized because of that matter. But the local government together with Ateneo de Zamboanga, and national government sa DOH natin na we were willing to give assistance na anong tulong pwede natin ibigay, to console that children na traumatized. Kailangan dadaan po sila sa masuring examinasyon because you know what did happen to them. Hindi biro yan. Mayor Benas Diaz, meron na po bang hakbang ang inyo pong opisina or yung lokal na pamahalaan para magkaroon ng pagpupulong lalo na sa mga private o di kay mga public schools na mga pagbabago? Yes, dun sa meron na security po. Yes po. Meron na po. We already informed the university presidents. We'll write them a letter effectively today, although we have communications with them. We'll sit down and discuss with them this week and next week. We want to have their control plan, security plan for the school. I want to know in this kind of incidents ano pwede nilang gawin. Kailangan meron yan. And I want to know the contingency plans. If something might happen, ano ba pwedeng gawin? So all of those things, all of those matter, kailangan meron yung school. We'll talk to them. But alam mo, this is the only thing that we can do, no? But basically, it's up to DepEd also what they will do on this, how they gonna act on this. Opo. So maaaring mas mahigpit na talaga yung pagpasok, hindi na basta-basta makakapasok, check na talaga para hindi na mapapuslit ng Opo, armas. that is controlled by the school, sir, because that is a private institution, that is a private school, that is controlled by school, not controlled by the local government. But we're asking them to do that. Higpitan pa nila lalo. Opo, opo. Mayor, Kailangan mas mahigpit yung security. opo. Mayor, may panawagan po si Senator Robin Padilla na dapat itigil, baga i-restrict na o tanggalin na ng Meta o ng Facebook yung mga videos na kumakalat, lalo na yung live footage ng suspect. Dapat lang tanggalin kasi pag ipalabas mo to at lalo mong i-share to, mas marami pang gagaya nito eh. Touch foot, ayaw natin mangyari yan because sa ngayon nga, may mga nagsisirculate sa social media o gagawin na naman namin sa ibang school, gagawin na naman namin dito. Sabi ko, hindi naman pwede yung ganun sa mga bata, wag kayong ganun. You can never do that. Hindi yan maganda. Hindi po biro yung sinasabi nyo kahit pabiro yan. Hindi biro yan. So, I want them to wake up. Hindi dapat po ganun, sir. Tama yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Opo. At kung meron, kayo ho ba'y sumasang-ayon din na kung po pwede, may mga pulis na sa loob ng paaralan? Alam natin, marami pong tutol dyan. Pero sa tingin mo, panahon na rin na dapat maglagay na rin ng mga kapulisan, no? Magbabantay po sa mga paaralan ngayon dahil hindi lang po Sir, sa buwan. gustuin man natin lagyan ng pulis lang ng paaralan, kaso kulang yung pulis sa Zamboanga City. We only have 1,300. And kapag rotation yan, kulang po. We need to secure also peace and order sa labas, hindi lang sa loob ng school. And that is the responsibility of the school heads. Opo, opo. And hindi pwede yung police na ilagay mo dyan. But our police is there. Even though nung nangyari yung incident, inano kagad ng police, nandun kagad eh. But then how can you do? Hindi naman mga police natin na superheroes na pwede mo kayang tulad kay Spider-Man or pwede mo kagad agapin yung baril kaya yun, bahala kaya yung, di ba tatagusin sa katawan mo,
So sabi ko, it's impossible kahit may pulis sa law. But what we need to do is to improve the security system in the school. Maglagay sila ng X-ray machine, additional X-ray machine, Opo. to inspect all those things, most especially cars that is coming in. Hindi mo naman ma-inspect lahat ng kotse. But sabi ko nga, pag may X-ray machine tayo para sa vehicle, mas mabilis yung inspection. So, most likely, like Ateneo, will do an ordinance for that na magkaroon ng X-ray machine, sir. Opo, opo. Siguro, Mayor, huli na lang. Alam natin, hindi lamang po Zamboanga City ang nakaranas po ng ganitong insidente. Marami pang mga lugar, mas may mga nauna na pong mga lugar Opo. kaugnay sa mga shooting incidents sa mga paaralan. Ito'y para sa atin nakakaalarma. Ano ho bang panawagan ninyo sa pamahalaan natin, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang? Well, it's about high time now for the Congress and the Senate to know and discuss about this matter in Congress in a bicameral. No, dapat pag-usapan to, gawa ng batas for the security system in the school. Dapat every four corners of the school nandyan yung CCTVs. Not only every four corners of the school, that includes car or vehicles coming into the school. Dapat meron ng CCTV para na CCTV by the X-ray machine. Alis alam mo na mayroon talagang may dalang baril at pag may dalang baril, bawal kang pumasok, exit ka ulit. Diba? So you have to be clear when coming into the school. Hindi pwedeng ganito-ganito lang. So I think the country itself must adjust. Dapat tawagan to ng ating mahal na Pangulo, yung sa Department of Education, na dapat paghimayan at pag-usapan to. This is a very serious matter. This is a breach of security in all schools. Pwede mangyari to, hindi lang sa Zamboanga but in other cities, pwede mangyari to. Nakikita lang natin dati sa TV, ngayon nangyayari na sa atin, andito na sa atin. So we have to act immediately on this. If I were to ask, this would be my priority thing na dapat yung gawin. Call an executive meeting and direct action ang gagawin dito. Opo. Mayor, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon